Maverick Hits, and I'm with Albert and Jeannie. my good friend. We have our Joshua. guest. Joshua. Joshua na ba o Alyard? Alert na lang. Alyard Joshua. Oo, Ang buong sige. buo. And today is October 17. And may recording tayo today. Last week kasi wala dahil we are on marinate session. Feeling Marinating pork period. chop. Oo. Yeah. In short, nagkatamaran lang kami. Medyo mababang energy, pagod kami. Mga Yeah. inaantok. Kasi maaga kaming umalis. Pumunta kami ng Tagaytay. We just had some R&R. Yon. Taray, R&R. Oh, R&R, diba? Kasi ngayon ko lang ulit nakita si Aliyard. Yeah. Ano siya ng R&R? Rara. Charot! Rest and recreation. Rest. Ay, Tama, tama. wow. I don't know. Kauso! I don't know. Pwede rin. Possible. Rest and recreation. Anyways, so yun. Wala nga kami last week. So ngayon mag-record kami. Ang topic namin today ay... Albert, ang topic natin today? Infidelity and cheating. Wow. Para pares na yun. Hindi. Kasi kaya ka nag-cheat. Parang after cheating. Tama ba ako? Parang mali ka Parang na. mali ako. Basta, because of infidelity, kaya ka nag-cheat. Diba? Tama ba ako? Google mo yung meaning na infidelity. Basta yun na yun. I don't, Basta na ang yun. topic namin today is cheating. Cheating. So, ano bang unahin natin? Sige na, whatever. So, what Hindi is kasi- cheating ito? What is cheating na lang? For you, what is cheating? For me, cheating is, ano Sa ba? exam. Ano- Pwede rin, charot. No, cheating is parang, parang sinisira mo yung trust, yung tiwala, yung confidence ng tao sa'yo. Diba? Ikaw, Alyard. Well, Ito cheating. na. Broad eh. Broad masyado ang cheating. Maraming klase ng cheating, di ba? Hindi lang naman sa relationship. Yeah, Pati totoo. sa way of life mo, di ba? Yes. Baka hindi ka tama kumikita ka ng pera sa hindi magandang bagay. Diba? Cheating din yun. So, panlalamang sa kapwa. Ganun. Pero yung pinakakilalang cheating kasi sa atin is yung sa partners. Tama ba? Yun yung parang Sa relationship. Yes. Yes, oh yes. Sa'yo, Kirby. Cheating for me. Oh my God, parang mahabang sasabihin Hindi. mo. Simple lang. Cheating is, ang hirap. Yun nga, tulad nga sabi ni Alyard, very broad siya. Pero for me, sa relationships, cheating, yun nga, tulad ng sinabi ni Albert, sinisira mo yung trust ng partner mo. Or may ginagawa ka na hindi niya alam. Yun. Na pag nalaman niya, ikakagalit niya or ikakasira ng relasyon. Yeah. Yun. Tama ba ako? Yeah. Okay, can I say something lang? Yeah. Hindi, wala lang. Yung nag-pitch in ng topic na to. shout Heidi, oo. Ayoko na sabihin yung name niya. Basta, Heidi, thank you sa pag-pitch in ng Sana makinig ka. I know, makikinig ka. Shout out to Miss Shout D. out to Miss D. Basta yun na yun. Hope to guest you soon. Naku, Ay, parang taray. mahirap. Pero single siya ngayon. Ayun, taray. Yeah. May kasama kaming single din. Anyway, so yun nga. So, cheating. Ano naman yung ano ba yung tanong ko? I-google ko na ba? Paano ba nagsisimula yung cheating? Saan ba? Sa relationship na lang, doon na lang tayo. Sa relationship, when you start to tell lies, siguro. Telling Diba? lies. When you tell lies, diba? For example, asan ka? Andito ako sa bahay ng friend ko. Well, in fact, kasama mo yung someone May iba na kang kasama. may iba kang kasama. Basta out of your partner's knowledge. Ikaw, Diba? Lord, paano ba siya nagsisimula? Well, para sa akin, from sa ugali na rin ng tao. Kumbaga, minsan, lack of self-esteem, confidence, feeling niya kapag meron siyang iba, nakakataas ng niya, pagkalalaki niya or ego niya. So, minsan kasi pride eh. Pwede. Parang pinupunuan niya yung feeling ng kulang sa kanya. Kaya subjective siya. Siyempre, iba't iba rin naman yung situation ng tao. Mhm. Kaya, there's a lot of means, kumbaga, para mag-cheat ang isang tao. It's just not one kumbaga sagot.
Maraming Parang specific na Oo. sagot. Parang siyang broad spectrum. Broad spectrum! spell it. Basta wide. Yun na yun. Oo. Okay. Well, a lot of you naman kasi syempre na-experience yan. Cheating. For sure. Meron din mga siguro na-try nyo rin na mag-cheat sa partner ninyo Ay. or na-cheat kayo, ganun. Kaya Or just the thought of it Mm. na hindi mo pa ginagawa pero just the thought of it na Yeah. I'll not tell her this for my satisfaction. meron kasi iba dyan na Tell him this. meron kasi yung iba, meron na lahat, nasa kanya na lahat. Good Ay. husband or good wife. Tapos lahat nandun na. Good family, Good background, provider. provider and all. Business, may kaya. Pero naghahanap pa rin. Wala talagang self-satisfaction. Oh my God. Is that basing from Alior? Hindi naman based on experience kasi diba, hindi rin naman natin alam yung nature at environment ng tao. Diba? Hindi natin alam yung Sa background. bagay. Kasi minsan kasama yun sa factors ng pinanggalingan mo, how you grew up, 'di ba? For example, you have you came from a separate broken family. Mm-mm. 'Di ba? Your parents separated. Ikaw when you grow up, you think na okay naman pala kasi nabubuhay din naman ako ng tama. Okay lang na magiging na I also do it. Parang ganon. Sa akin naman, cheating, nasa-start siya. Para sa akin kasi yung cheating parang na siya outcome na siya ng magulo ng relasyon. Mm-hmm. Sa bagay. Kasi yung pag-cheat or yung cheating, may kanya-kanya naman tayong reason for that. Tulad ng sinabi ni Alger, parang may kulang nga sa'yo eh. Kasi kahit, yun tulad niya, parang nagbigay siya ng example na parang, andun na lahat eh. Parang wala ka ng reason to cheat. Pero, nag-cheat ka pa rin kasi wala kang hindi mo makita yung satisfaction or hindi ka masaya dun sa kung anong meron ka. Na pag tinignan naman ng iba, parang ang perfect naman, ba't ginawa mo pa rin? Walang contentment. So, na-try niyo na bang mag-cheat? Ako kasi, I haven't been in a relationship, a serious relationship. So parang, sa totoo lang, I cannot speak for myself ngayon. Pero syempre, I'm speaking of what I know. Syempre, nakita ko sa mga movies. Pero ikaw, sa tingin mo, from my may friends. tendency ka mag-cheat? Oo. Ay! I think so. If Ikaw, I'll be in a Hindi, relationship. real talk lang tayo ha. Sige. Siyempre, oo naman, of course. Yung nag-cross sa mind ko na gawin yung bagay na yun. And I consider that cheating. Diba? Kunwari, my may God. partner ako, tapos Okay. na-attract ako sa isang tao na parang I would like to make a move. Nag-message ako sa kanya. Yung pa lang on that point, for me, that's cheating. Cheating. Oo. So, ayun. Kasi if ever na nakatali ka sa partner mo, you're really in love with your partner, hindi mo kayang gumawa ng hindi maganda, diba? Hindi ka gagawa sa kanya ng ganung klaseng move ba? Kumbaga. Pero Wala what kang made you- gagawin. Wala kang gagawin masama, diba? Wala. Hindi ka sa mag-initiate bagay. kahit na Oo. ano. So, Doon lang tayo sa true, nag-cheat na rin ako. Ay, hindi naman actually cheat eh. Kasi that time parang kami, parang cool off. Ayun, oo. So, parang sa akin, yun, parang free pass yun to lumandi. Okay. Pero sa tingin ng iba, nag-cheat ako. Pero para sa akin, naipag-cool off siya eh. So, anong gagawin ko? Alam mo, antayin ko siya, hindi naman kami kasal. Di ba? Parang ganun. Okay. Pero parang for me, pa rin, sa akin lang. Kahit na pag-cool off ka, kasi technically, you're still in a relationship. Nag-cool off lang kayo. Pero, dahil in between that time na cool off kayo, then nakipagharutan ka with other girls, sa akin, cheating na yun. Sa akin lang. Ikaw, Yart, nung time na yun, nung binigay mo example, ano yung nasa isip mo? Ba't ka biglang na-attract? Ayan, gusto ko tanungin yan. What made you? Bilang isang lalaki. Straight guy. Buti na lang. Thank you sa straight guy. Yan. I feel lonely. Oh my God. I feel lonely lang talaga. You feel lonely just because you're lonely, hindi dahil... Kasi kami lalaki, kahit papano, masarap pa rin yung sa partner time, binibaby ka ng partner mo. Okay. Lalo na yung babae. Sweetness and all, thoughtfulness. Talaga? Oo, gusto namin guys yun. Pero hindi namin, Hinihingi. most of us, hindi namin, hindi kami showy na kailangan maging sweet, maging, rin kami, sobrang, ang tawag doon, yung,
malambing sa Nilalambing girl, ka, oo. pero kinikilig kami deep inside na wow, ang sarap ng ganitong feeling ganon. Kinikilig kayo. Grabe ka naman. Siyempre, kinikilig Oo din naman, sila. Kinikilig kami lalaki, pero kadalasan sa amin hindi kami showy. Oo. Hindi nyo yun. pinapakita na parang ino na nga Pero parang yung sinasabi nyo, kahit papaano, kayo mga straight guys, kahit papaano, you girls, kahit papaano, maging sensitive kayo with our True. feelings, di ba? Oo. Kasi siguro dahil nga for the image na lalaki kayo, you should be masculine and strong, pero deep inside, you're also longing for that. And minsan hindi nyo nakukuha sa partners nyo. That's why you look for other options. Oh my God! Option ka lang. So kaya ba minsan, kahit yung asawa nung, parang in general na lang, may makikita ka na, yung asawa naman niya maganda, pero puta pumatol siya sa pangit. So yun yung reason. Sabihin, Actually, to be honest with you, may mga nakausap akong ganyan. Siyempre sa kami mga lalaki, lalo na sa malayong bansa ako nagtatrabaho, alam niyo na yan. Marami akong nakaka-encounter. Yung iba sa kanila, sexually driven sila ng partner nila. Number one. Tapos yung pangalawa, attention. Yung mahirap kasi, hindi Alam mo sa tama akin, teka lang sorry pero I agree, attention. Hindi dahil sa sex, dahil hindi, kaya yung ibang tao nag-cheat. Just because of sex na libog lang. Kasi kung sex lang, edi kumuha ka na lang ng ng prostitute, might as well. Pero kasing attention na binibigay. 'Di ba? Yun yung lacking minsan sa iba. Feeling ko mostly sa mga relasyon na nagkakasiraan because of cheating. Ayun. 'Di ba? emotional cheating. Emotional cheating that leads to sexual. Di ba? It's escalate into something. Yes. Something different, nag-escalate to sex. 'Di ba? Kailan mo masasabi na tama lang na nag-cheat ako? Wala. Ako, sa akin, siguro kung nasa toxic relationship ka na. Yan, gusto ko. Nasa toxic relationship ka na I'm done, I'm through. Di ba ganun naman yun Kaya ka lang din naman, kaya nasisira ang isang relasyon because, yun nga, dahil nato-toxic na siya, ayoko na, I want to call it quits. And maghahanap na lang ako ng iba. True. Bakit hindi mo muna tapusin? Ito yung sasagot ko. Ayan, okay. For me, cheating is cheating. Baliktarin mo man naman daw, cheat is cheat. If you don't want anymore, doon sa partner mo sa relation, get out of it. Diba? Oo. Hindi lang akin get out of it. Hindi ka na satisfied. You have to be honest. And then, straightforward, ano ba nangyari sa atin? Ayusin pa ba natin to? Kung hindi na talaga kaya, then, let's go on separate ways. Sino mas prone sa cheating? Babae o lalaki? Nowadays, before babae. Diba? Teka, what do you mean mas prone? Mas mag-cheat? Oo, mas nag-cheat. Okay. Mas nag-cheat ka. Feeling ko lalaki. Pero wait lang kasi parang nagkaroon ng stereotyping na pag kunyari nasira ang isang relationship because of sa lalaki. I don't think so. Parang medyo unfair yun sa mga lalaki. So dapat walang ganun. Oo, walang ganun. Or minsan nga ito sa totoo lang. Yung term na walang manloloko kung walang magpapaloko. So it's two ways. Hindi lang because sa lalaki. Hindi lang naman nag-cheat ang lalaki because alam mo yun, nalibugan lang siya. Pwede rin dahil sa babae, may pagkukulang din siya. Pwedeng dahil nagger siya. Yung hindi mapunan nga. Yung pagkukulang in whatever aspect. So, ayun. Kaya sa tingin ko, hindi dapat lang nasa-throw ang shade sa lalaki na you're a cheater kaya nasira ang relationship. 'Di ba? Hindi lang dahil sa lalaki. Babae rin. And sa tingin ko, syempre, ikaw babae. Pag medyo may humahalip parot na sa yung guy, alam mo yun, wag na. Alam mo nang lalo kung yung guy is in a relationship or you girl is nasa isang relationship. 'Di ba? Kasi wala namang cheating na hindi mo ginusto. 'Di ba? Ginusto mo bigla nangyari na lang. Minsan nga bullshit yung I fell out of love. I don't think so. You fell out of love because there's something lacking. At saka may kapalit na. Yes. Kasi may
meron ng bagong prospect eh. Oh, parang grabe, I'm speaking as if I went into a relationship ng 5 years, gano'n. Pero, yun ang naisip ko. So, sa tingin mo, nung naloko ako, kasalanan mo? Ikaw? Oo. Oo. With, I'm just being your friend. Totoo, di ba? Sinasabihan kita. Yung una lang kasi, ditong huli mong relationship, ayoko na sa kanya kasi nga, I really felt something bad about her. But I don't want to block somebody else's blessing. Oh, di ba? Kaya hindi kita pinigilan. It's up for you to know. Kaso nga, it blew out of proportion yung nangyari sa inyo ni Toot. Ayun. Huwag na natin siya pag-usapan. Hindi siya importante. Hindi, pero kasi you've been through it. Since yan ang topic natin, oh, di ba? Sa akin kasi parang lagi ako naluloko. So parang ngayon, andun ako sa point na pahinga muna. Ay, tara. Pahinga muna. Actually, tama. Parang parang love yourself first, di ba yun? Parang wini-weigh ko na kung ano ba talaga yung gusto ko. Kasi sa totoo lang, ang dali-dali naman humanap ng iba. Kung gugustuhin ko, pwede na ako magkaroon ng jowa. So parang, ewan ko, kayo ba na? Kayo ba naramdaman nyo na yun na parang nakakapagod? Ang hirap na magtiwala. Parang hindi ka tumitingin sa likod mo ha. I've been single for 6 years. Pero pumufubo ka ako. Oy, grabe. Fubo talaga. Wala namang personalan. Char. Kasi ako sige, hindi ako magmamalinis. Fumubo rin naman ako. Hindi ka considered fubo yun eh. Bakit? Tumikim lang ako ng iba. Oh, Nag-try. Yeah. Anyway, so, ano naman tayo? Sa tingin nyo, once a cheater, kaya pa bang magbago ng cheater na yun? Wait, di ko alam Basing from experience, di ako. But I saw some people na cheater talaga. Siguro kaya niyang magbago. Kaya. Kung gugustuhin. If there's a will, there's a way. Kung gusto mo magbago, na itigil mo yun, gagawa mo ng paraan to change for the better. Diba? Pero yun kasi ayun nga may kilala akong ganyan na tag siya. He's in a relationship. Naku, hindi, wala pa naman. He's in a relationship pero sa office nakailan siya. Ano mo yun? We thought na okay na, then magugulat na lang kami. Syempre alam mo naman chismis sa office. Tapos biglang meron na naman siyang someone. So cheater talaga siya? I think, yeah. I consider him a cheater. Pero ngayon medyo okay na siya kasi after the cheating, the last cheating incident of that guy, so natigil na yung relationship nila nung girl, he proposed to the legal girlfriend. So, ayun, ikakasal na sila. Ikaw, Yar? Medyo okay na siya. Okay. Sa tingin mo, pag yung cheater ba kaya magbago? Well, I believe in second chances naman. Totoo. Kasi alam mo ako before, sabi ko sarili ko, cheater is always a cheater. And that will never parang may change. Pero parang meron akong follow-up. Parang follow-up question. When di ba, you believe in second chances. Tanong ko lang hanggang kailan yung second chances na yun? Hanggang ilan? Hanggang ilan? Or hindi naman hanggang ilan? Okay, basta yun. Sige, hanggang ilan? Well, nasa tao na yun na nahuli. Kung magbabago siya or hindi. Kasi hindi naman ikaw ang niloloko, sarili niya yung niloloko niya. Ay my God, I like that. Diba? kung lolokohin mo yung tao, malilin lang mo ibang tao sa pananalita mo sa kilos mo, pero sarili mo hindi mo maloloko. Sino tinanga mo? Di sarili mo lang din. Ay, gusto ko yan, Yard. Gusto ko yan. Nakaibang na nagagawa. Ayan, mga nakikinig For listeners. Makinig kayo kay Alyard. Kasi si Alyard ibang napagdaanan yan. Ay, Di na natin actually, detailed. Kung ako nasaktan, hindi ko pa alam kung kakayanin ko yung nangyari kay Alyard. Huwag na natin ikwento kung ano nangyari. Pero yun, basta masakit. Kasi kasal siya. Yes. Oh my God. Kaya ako naman jowa lang. Jowa pwedeng palitan. It may be, siguro same heartache, pero syempre, sabi nga nila, para kanino ka ba gumigising? Pero sa mga tao, inspiration. Yes. Inano ko lang, unahin mo muna kung ano yung priority mo. Hindi, siguro nung time na yun, ikaw, since may kids na kayo noon, may kids na natin ko. Okay lang. May kids na kayo noon, ang priority mo na iba na, kaso siya hindi. Diba? Kaya medyo nagulo ka nun siguro. Ay, ang ganda kasi parang perspective ng may asawa, ng jowa, tas ng single.
Ayan. Iba-iba. Che? Char. Anyways. So yun, tanong ko lang, parang, mapapansin mo ba yun na nag-cheat yung partner mo? O ikaw, sa nangyari sa'yo yun? Sa akin, kasi Ano yung mga parang Signs. red flags? Red Oo. flags, signs. sa tagal namin magkakilala, nagbulag-bulagan ako. Yeah. Oo. Parang in Kasi- denial ka pa. Kasi akala ko, Face. kumbaga, tama, face lang to ng relationship namin na parang ang hirap, ganito, ganyan. Mm-mm. Hindi ko alam na meron na pala nangyayaring hindi maganda. Kasi syempre, binubuhay ko sila. Okay. Tapos pag wala ako, yun na pala. Okay. Yun na pala nangyayari. Mhm. So, akala ko, walang ganun mangyayari kasi puno kami ng problema. Mhm, mhm. So, ayun lang ang mali ko. I mean, kasi kapag napag-cheatan ka ng isang tao, Mhm. sisisi mo sa kanya lahat. Mhm, mhm. Pero pag naka-move on ka, natanggap mo, nakapagpatawad ka, Mhm. may isip mo, ay may pagkukulang Walang din ka pala rin. ako. Oh. Bilang Oy, partner. alam mo, natuwa ako dyan sa sinabi mo yan. Parang nagkaroon ka rin ng self-realization. Oo, Diba? kasi importante Hindi lang yun. siya may kasalanan. Yeah, oo. Oo. Kasi it takes two to tango, tama di ba? Mhm. So, yung relationship mo hindi nag-work out. Siguro, majority na naging problema ng cheating is coming from her side, Mhm. her or him, di ba? Mhm. Na hindi ka tanggap-tanggap mo at ng lipunan at pamilya ninyo. Mhm. Pero pag by the end of the day, pag tumagal, naka-recover ka, ma-realize mo na, ay, sana ginawa ko to. Sana, Mhm, mhm. Tinry Maraming ko what rin to. ifs. Oo. Oo, maraming what ifs. pero it's too late na kasi. So, okay lang, naka-move on na tayo. Yan Ilang ang years buhay. na ba, if you don't mind? Turning 7. 7 years na kayong separated. 37. Oh my Ang God, bilis, parang kailan lang. Parang Yes, ganun that's na. true, that's true. So may ano tayo, kung may mga listeners tayo, medyo dad bod to, 33. Single father. Oh, well magaling na provider. So, might as well. Oo. Ang abs kasi, walang kapupuntahan ng abs. 'Di ba? Kaya doon na tayo sa dad bod. Charot! Ay, nakatutong ang dad bod sa pagbubuhat ng bata. Alam niyo yan. Oh, yeah. Tang ina na nasingit pa. Ay, sorry for the bad word. Ayun, so Ano na, Kirby? ang best way for me, para sa akin, para makamove on, nagpaka-busy ako sa work. Ay, actually, oo. Feeling ko in any other aspect, kahit hindi sa love or failed relationships, yung parang disappointment sa work. Alam mo yun, pag di ka para maka-move on ka to get your head straight from that stress. Alam mo yun, keep yourself busy. Mawawala rin yun. Na-imagine nyo ba, ako, nagtatrabaho ako ng 14 to 16 hours a day. Yun ang ginawa ko nung nangyaring bagay na yun. Yung coping up mo. Oo, Ganun yung way of coping up mo. busy ako ngayon. After ng work ko, pupunta atin pa ako ng training. Minsan extend pa ako sa work, ganyan. So, talagang ginawa ko yung busy yung sarili ko. Mga bagay-bagay. Ayun. Okay, thanks, bye. Ako, paano ba ako nag-move on? Oh my God, paano ka nga ba naka-move on? Paano ba ako nag-move on? Kasi Hindi. kailan last year lang yun eh. Last year lang yun. Eh, di may 1 year na. May 1 year na. Kasi, Ang tanong, nakapag-move on ka ba? Feeling ko naman okay na ako. okay na siya. Ay, paano ba? I saw everything. Move on dun sa sakit, siguro masakit pa din. Pero yung fact na gusto ko siya, wala nang ganun. Kumbaga parang kung yung sasabi mo healed na completely, parang hindi pa kasi ano pa ako eh. Tulad yan, parang ayoko pa makipagrelasyon kasi feeling ko hindi pa ako okay. Okay. Yun lang, dun lang tayo sa true. Sure. Parang kasi kahit gusto kong makipagrelasyon na, parang alam niyo, hindi ko alam eh, hindi ko ma-describe yung feeling. Basta parang pagod pa ako, ayoko pa. Okay. Well, ibang ang tao dyan, it takes years for them. Ito makamove on, no? Diba? Iba hirap na hirap makamove on. Totoo. Ang ano lang sa akin, siguro hindi na ako galit sa kanya. Siguro nga. Pag wala siya Sorry, kita. Oo. Hindi naman. Actually, kung makita ko siya, parang wala na lang. May mga gusto lang ako na gawin niya kasi may mga unfinished business pa kami. Oh my God. Yung mga technical na bagay na ganyan. Ang dami ko narinig na ganyan, closing daw. Saan sila napunta? Ay, hindi. Ay my God, Hindi, diba, nung nalaman ko, wala naman na. Hindi na ako nakipag-usap sa kanya. Actually, hindi ko na siya kinausap, di ba?
After. Hindi ko na siya kinausap. Ah, Yung pinaka worst talaga kasi nung December yun. Oo, yung December. Nung December. Pero technically, break na kayo nun ah. Oo. Doon ako natawa Pero eh. kasi parang nag-uusap pa rin kami. Yun nga, yun yung Yun kinakaasar yung ko mali sa'yo. ko eh. Kasi nung naghiwalay. Exactly. Nung nalaman ko na nag-cheat siya, galit na galit ako, nag-away kami. Tapos, ayun, hiwalay, ganyan. Tapos, kinakausap pa rin niya ako. Tapos parang for a while, inisip ko baka maging okay kami. Eh, nalaman ko na tinuloy-tuloy pala niya yung kalukuhan niya. So, nung nalaman ko yun, parang ano na talaga. This is it. Oo. Kasi ako Enough. parang, tulad kay Alyard, nagbibigay kasi ako ng second chance. Nagbibigay ako ng chances. I Pero think you're given too much. Oo. Pero parang dumating na ako sa point na parang, sobra na eh. Mm, Hindi ko na alam kung ano pang ibibigay ko sa'yo. Exactly. Kasi parang on my end, feeling ko, nabigay ko naman na lahat. Ano pa bang kulang? Kung ayaw mo sa akin, edi ayaw mo, tapos na. Oh my God, may conviction. Charot. Taray, De, gano'n. pero totoo naman, kasi di ba nga, kaya ako naaasar sa'yo eh, dun sa last relationship mo. Parang ang dami mo nang binigay. Wala pa nga kayong 1 year. Bukod sa material things, tsaka sa, sabihin ko na, sa pera. Alam mo yun, basta you given it sobrang chance to her. Pero parang it seems sa kanya, wala lang. So, dahil yung pinag-usapan na natin yan. So, when it comes to love, dapat ba 100% ang binibigay mo sa partner mo? Yeah, pera ka rin sa sarili. Oo. Ikaw, Aljart, anong advice mo? Anong Hindi. sa'yo? Sa akin hindi. Kasi sabi nga nila sa relationship, give and take daw ang relationship. I don't believe that. If you're in a relationship, give and give. Bakit ka mo? Pag naghintay ka ng kapalit, ibig sabihin, pag nagbigay ka ng pagmamahal sa isang tao, huwag mo hintaying mahalin ka. Kailangan, ipakita mo na ipakita. Nasa sa kanya na yun kung Tatanggapin niya. tatanggapin niya. Siya ka rin, on her part, mag-give din siya naman give sa'yo. Wala kang na-expect na anything in return. Yun lang sa akin. Parang hirap, no? Ang hirap nun. Ako kasi, yung sa question mo yan, magtira ka sa sarili mo. Love yourself first. Then may kita ka, then when someone, pag pinakita mo that you love yourself, mamahalin ka rin niya. Mamahalin ka ng, di ba? Totoo. Biset. Hindi, dapat naman talaga magtira Dapat sa sarili tira mo. sa sarili mo, di ba? Tulad yan, may mga kilala akong they went through the hardest relationship. They binigay niya yung buong mundo niya sa kanya. Nung nag-break sila, ayun, sobrang shattered siya. Ayun. So, wala kasi siyang tinira sa sarili niya. Oo. Mahirap yan eh, nahirapan siya mag-move on. magbe-breakdown yung ibang tao sa ganyan. Oo. She cried. Tapos, alam mo yun, ayaw niya nang pumasok sa office. Kasi nga, sorry. Emotionally ready ka dapat sa Hindi naman, ayun, emotionally ready. Siguro dahil, yung sinasabi kong example na yun, marami siyang first on that relationship. okay. So, siya bigay lahat. Ang sabi ko nga, dapat, tira ka sa sarili mo, girl. Wala parang feeling ko 95% she gave everything. Halos wala siyang tinira sa sarili niya. So ayun, yun nga. So magtira ka sa sarili mo kasi paano ka pag yan iniwan ka? 'Di ba? Hindi naman it's not you're expecting na iiwan ka. Kumbaga contingency plan mo for yourself. 'Di ba? What if? What if iniwanan niya ako? Ayun. Well, nakaka-relate ako sa sinabi ni Albert. Kasi ako, guilty, honestly. 100% kasi talaga akong tao eh. Ayun. 100%. Give kung give. Ay naman. Pag gusto ko yung tao, talagang, alam mo yan, Albert. Nakaka-asar kayo. Kahit hindi ko pa yan gano'ng kakilala, bibigay ko lahat. Hindi naman sa nagpapasiklab ka eh. Hindi sa ganun eh. Parang masaya lang ako na pinapakita ko yung love ko by giving. Mm-hmm. Pero nung nakailang beses na ako nasaktan, tapos eto nga, parang na-realize ko, parang dapat nga magtira. Diba? Yung sinasabi ko Siguro mga 80%. 80%. Okay, basta may tira natitira. ka sa sarili mo. Yes. Basta may tira ka sa sarili mo. Kasi, ano yan parang ikakasira ng confidence mo. Basta ikakasira ng sarili mo pag lahat binuhos mo at nawala. Diba? Lalo na sa relationship, kahit magjowa kayo,
I mean, wala kayong papel na nawakan, huwag kayong mag-i-invest ng isang bagay. Sasakyan, lupa, Never bahay. Promise, tol. Wag na wag. Kasi Medyo hindi naging, mo ano na masabi. tayo, nag-materialistic na. Charot! Oo. Hindi kasi, I mean, It happens. Hindi, totoo, eh. it happens. Oo. Oo. Magjowa kayo, nagtatrabaho kayo, sobrang in love kayo, tapos naisipan yung kumuha kayo ng sasakyan, bahay, lupa, kanino nakapangalan. Diba? Nag-break kayo. Yan. Yung mga Yun. taing-tae, Diyos ko. Huwag Charot. muna, ganun. Until such time. Iwas muna. Iwas muna. Kumbaga parang hanggat hindi kayo kasal, Hanggat muna wala kayo? kayong pinapangahawakan na conjugal property na pinipirmahan kayo, wala kayong conjugal na na legality. Kaya mahirap mag-invest kayong dalawa. Ayun. Oo. Pati business yan, isa rin yan. Business. Kahit nga mag-asawa na di ba? I mean, kasal na sila legally and everything. Pero pag nagkaroon ng cheating scandal, it's a mess. it's a fucking mess. Ayun. Damay lahat, family. Yan. Talagang you're speaking from Experience. experience, Alier ka. Ay, hindi. May hugot. Hindi naman kami umabot sa ganung point. Kasi ano lang talaga tayo, iwas gulo lang tayo. Pero Actually. Oo. itatama natin ang mali. Tsaka iba ang peace of mind. True. Ibang peace of mind. Hindi yan nabibili ng pera. Tatanungin ko naman si Alger. Mm. So, ang tagal mo lang single. Okay? Choice mo ba yan? Oo. It's a matter of choice. Pero open ka pa rin sa idea na magkakaroon pa ng long time partner. Oo naman din. Bata pa naman tayo. Anong 23 hinahanap years mo? old na tayo. Anong mga kumbaga, Qualities. Kung magbibigyan ka ng 5 o kaya 10, ano yung hinahanap mo sa future partner mo? Siguro yung na lang, isa sa mga pinaka-importante is nakakagaanan ko ng loob. Yung hindi ako pilit sa ginagawa ko. I had several relationships before, even before. Parang ginagawa ko to kasi gusto niya. Hindi dahil gusto ko rin. Pilit na ginagawa in the sense na I know yung partner ko magiging happy. Tapos ako, Hindi. Pagaya ng pagbabago ng ugali. Baguhin mo yung ugali mong ganyan, sasabihin sa'yo. Which is, ewan ko. Not No. right Oo, for me. Oo. medyo pilit nga yun. Ang hirap ng gano'n, mag-a-adjust ka tapos hindi ka. Hindi naman ikaw yun. Mm-mm. Di siguro na lang kung papasok ka sa ganun, yung sinasabi ni Alert ng mag-change ka. Siguro, alam mo yun, mahalin mo lang yung isang tao and let him change by himself. Diba? Ay, taray. Di totoo, diba? Kasi lalo pag na kami pinilit mo lalaki, lalo na kami lalaki, Oo. pilitin mo bagong lalaki. Pagdating ng panahon, magre-rebelde yan. Exactly. Kapag kahit sino naman. Parang kahit sino naman. May ganun mangyari. Hindi naman magre-rebelde. Parang, kasi yung gusto mong mangyaring mag-change siya ng behavior, ng attitude, it will be against their will. So, alam mo yun, sa relationship siguro, kung if you really love someone, just love him and let him change by himself. Ay, taray. Wala akong jowa, di ba? Wala kang I'm jowa, speaking Albert, for pero may myself. hinahanap ka. Ano ba? Kala ko ba about cheating ito pag-uusapan natin? Infidelity. Masyado ng yung cheating eh. So, mag-move on na tayo. Ay, ano ba yan? Marami pa siya gusto sabihin sa cheating. Marami kang... Di naman. Pero sige, anong nahanap ko? Oo. Ano ba? Hindi, doon tayo Siguro sa someone who will Kasi understand parang me. ang plastic mo naman kung Ano? sasabihin mo sa akin na ayaw mo magkaroon ng jowa. Well, Sige nga. hindi, siguro yun na lang. Yung gusto ko yung makakaintindi sa akin. May situation, Parang si Alyar. everything. Ano na? Parang kay Alyar. Ano parang kay Alar? Sa kanya kasi nakakagaanan niya ng loob. Ayun, ganun. Yun lang, yung magiging understanding lang sa akin. Sa lahat ng gusto ko sa buhay, sa trip ko. Yun lang naman. The person who would never ask for you na mag-adjust ka sa hindi nila gusto. Ayun, pwede rin. Oo, yun. Hindi ka sasabihin na gawin mo to, gawin mo yan. Oo, kasi alam mo, ayoko ng ganun Be eh. like this, be like that. Alam mo kasi may mga, tawag to, sample na lang. Minsan paano kwento ko to sa'yo? Yung may nakaka-chat ako sa G-app. Na parang, sinachat niya ako, asan ka, ganito. Parang pumupunta na sa ganong level. Ayoko kasi nang ginaganon ako. Alam mo yun? Sorry ayoko nang may nagtatanong sa akin na Parang asa. police. Oo. Parang nanay. Ano ba kita? Nanay ba kita? Ayun. Ako na siya kinausap. Ayun, taray. Pero medyo nagiging open mind na nagiging open na ako sa ganyan, malay mo, 'di ba?
it may lead to something. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin masabi. Ano ba cheating ng pag-usapan natin? Charot! Ako naman hindi ko alam. Siguro sa ngayon, gusto ko lang mabait. Tsaka Pwede, yung oo. tsaka yung may pera. Oo, yung... Doon tayo sa true ha. Sa totoo lang tayo, huwag na tayo sa... Hindi naman sa may pera. Yung independent na Yes. hindi niya Able. ako kailangan. Yes. Na wala siyang kakailanganin from me. Aside from my, Mahal ka niya hindi presence. dahil sa pera. Oo. Oh my Walang God! ganun. Totoo Wala yan, na. sa hirap ba naman ng buhay ngayon, alangan na ikaw lang nagtatrabaho at gumagawa ng pera, di ba? Diba? Oo. Kaya minsan may i-connect ko lang yung cheating dyan. Kaya nagkakaroon ng cheating, for example, hindi na napupunan yung mga, as in literal na pangangailangan mo. I look for someone medyo able. Alam mo yun? Bibigyan ako ng pangkabuhayan showcase. Ay, taray. Diba? Medyo may pagka-gold digger. Pero syempre, at the end of the day, kailangan mong kumain. Diba? Yung mga basic necessities mo. And syempre, to be able to get that, meron ka dapat source of income. Paano kung yung work mo hindi kaya yung gusto mo, yung needs mo? So you look for other resources of income na, alam mo yun, Kung kaya may ibigay yung pagka-gold kailangan digger. mo. Yes, may pagka-gold digger. Pero it does happen. Ikaw, alert, naranasan mo ba yun? Ang alin ba? Yung ganun, yung nakahanap ka ng babae na parang, hindi siya nang hihingi pero parang ganun. Oo. Artehan ka. Parinig, Sorry. gano'n. Oo, parinig, Parinig, oo, gano'n. mga- Oo naman, syempre. Yung parang, Paano ka ay, nagre-react sa ganun? napapataas yung kilay ko. Hindi, joke lang. Parang for real, ganito siya. Medyo nakaka-off. Ganun. Yung mga tipong parinig, kasi, gusto kong pumunta dyan, gusto kong kumain ng ganito, Mhm. ganyan. So, mga ganun kasimpleng parinig, parang medyo nakaka-turn off. So, pag ikaw naka-encounter ka na ng ganung ugali niya, medyo in-ex, Exa Oo, sa'yo. medyo ekis sa akin. Medyo off na siya. hindi mo na siya kinakausap. Hindi naman siya hindi kinakausap. Parang hindi ko na itutuloy yung Pag-pursue. Initial, Oo. plan. Parang nakaka-turn off naman to si babae. Gano'n. Pero may ibang lalaki gusto ganyan. Aminin na natin. Lalo yung may mga, yung able, yan ang sa ganito lang pala kita makukuha eh. Yung mga easy. Easy, yes. Diba? Ito lang pala gusto mo eh. Gusto mo lang pala ng bag. Ito lang pala katapat mo. Ito lang pala katapat mo Bag eh. ka lang pala eh. Oo. Makukuha kita dahil lang sa bag. Makuha pala kita sa puting Civic. Ganun. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi, yun nga. Parang medyo materialistic. Ganon. Materialistic. Na parang naalala ko tuloy yung sa The Mistress. Yung sabi ni John Lloyd Cruz kay Bea Alonzo. Kinuha ka niya sa awa. Ay, ina. Oo, kinuha ka niya sa awa. Kinuha ka niya sa mga material. 'Di ba? Si Bea, ang role ni Bea Alonzo doon is kabit ni father ni John Lloyd. So, ganun yung kaya Kinulong ka niya sa awa. ay kinulong pala, sorry. Parang ganun na rin yun. Kinulong ka niya sa awa, kinulong ka niya sa utang na loob. Utang na loob yun. Hindi kasi may pangangailangan din nun si Sari. Which is ang pinunan. Oh my God. Alam mo, ganyan na ganyan yung sinabi niya sa akin. Talaga? Nasaktan nga ako dun eh. Oh my God. Kasi parang sinasabi niya, kaya lang daw siya nagstay. Kasi, sa totoo lang, may kailangan siya sa akin. Yun. Yun na nga, di ba? Defense mechanism yun na sa'yo. Kasi alam niya mali siya eh. Hindi, pero I kinda... Sinabi niya yun sa akin. I agree na, kasi ganun siya. Sinabi niya ganun yun siya, sa akin. ganun siya, I agree. Pero yun nga, going back, may mga ganun talagang lalaki na sa ganito lang kita kayang kunin. Diba? Heavy? Heavy yung topic. Joke. Heavy na ba yun sa'yo? Joke na, joke na. Oo. Tawag dito, kunyari, may friend ka na cheater. Doon na tayo sa balik tayo sa cheating. Sige. May friend ka na cheater. Tapos, tropa mo rin yung yung asawa niya or yung partner niya. Oh my God. Tama ba na magsumbong ka sa partner? Ako kasi, may experience akong ganyan. Ano dapat Pero sa gawin? office to disclaimer, baka may mag-react. Sa office to, way back EXL, ayoko sabihin yung name, friend ko silang dalawa. Ang nangyari is, si girl, actually magkakasama kami sa ECS. Sinabi ko, utangin na.
Laglagan na, charot. Magkasama kami dun sa company na yon. And then, ako tsaka si Guy, lumipat kami dun sa next company, si girl, na bestie ko, sa ibang company siya, hindi kami magkakasama. And then, nung tumagal-tagal, na-link si Guy sa isang girl sa office. Hindi alam ni nung friend ko rin na girl na nasa office C. Kami nasa office B. Galing kami lahat office A. So, ilang months ang alam mo, gusto ko nung sabihin, gusto na naming sabihin kasi marami nakakilala sa couple na yon. Pero ayokong sabihin. Kasi away mag-asawa na sila eh. Away mag-asawa yun eh. Pero it's a personal thing, it's a personal matter. Pero whatever happens, sabi ko, babakapan ko yung si girl. Which is yung nga, nagkabistuhan na, bini-BM pa ako nun ni girl. Mare, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sabi ko kasi, pasensya na. Though, aaminin ko, halos araw-araw ko nakikita, magkasama sila. Pero, problema nyo yan eh. Ayoko makialam. Pero I empathize you. Believe me, sabi ko. Kasi nga medyo sumama yung loob niya sa akin. Actually sa amin, marami kaming... Kasi hindi niyo sinabi. Hindi namin sinabi. Ayun. Ikaw, Yart, ano sa tingin mo? Dapat bang sabihin? Dapat bang mangialam ka? Anong dapat gawin? Dapat kung ito kasi sila, sa situation ni Albert, friends sila. Okay. Kung sa situation ko, sakali, if family member ka, na alam nyo na jeopardize yung relationship ng mag-asawa, magsalita ka na. Bakit ka mo? Teka, paano na-jeopardize? Naapektuhan na. Naapektuhan na. At what level? Sorry Alam mo yung nangyayari. Alam mo yung kalokohan ng... sorry. Alam mo yung kalokohan ng isa. Kapatid mo or pinsan or ganyan. Kapatid, pinsan, pamangkin, whatsoever. Sabihan mo na yung party na na-involved na ganito nangyayari. Huwag mo nang hintayin na siya pa makaalam kasi hindi mo alam kung anong gagawin ng tao eh. Sa sarili niya. Diba? Parang he or she will feel na kasi darating ang panahon i-blame kayo niyan. Alam mo na eh. Kala ko ba family tayo? Kala ko ba siguro dyan sa sample mo kasi family medyo mahirap. Family member. Iba yun. Friends, pwede pa. Kasi, dumidistansya ka eh. Problema yung pamilya, problema yung mag-asawa, which is fine. Dapat maintindihan ng friend mo yun, pero nasaktan siya. Okay lang yun. That's totally acceptable. Pero involve yung family, parehas ng pinggan na kinakainan nyo, parehas ng kanin o ulam. You know the story of each other, tapos ganun ang gagawin sa'yo. Wala kang sasabihin. Magba-blind, to turn your blind eye ka lang. Blind eye, oo. Just turn the blind eye. Iba-usapan yun. Yun lang. Medyo hard nga yun. And siguro kung sino man yung parang victim on that scenario, parang feeling nyo, ginang up nyo ako. Oo. Ganun. Ganged up on us. Parang The World of the Married. Diba? The World of the Married. Kaso yun, set of friends naman. Set of friends naman yan. Pero yun nga. So, ang take nyo is, pag family, medyo kailangan mag-step in ka. Oo. Yeah, Pero pag I friend, agree. it really depends on you. Depends on you, depends on the situation. Ngayon, kasi family member hindi kaya sabihin, kausapin nyo yung taong involved. Hindi ka ba aamin dun sa asawa mo? Or hindi ka ba magbabago? Hindi ka magbabago. Kasi, may point pa. Kasi kung may pakialam ka dun sa isa, ikaw mismo mag-open ka. Oo, tama. May point ka. If you want, di ba? Isasave mo yung relationship. Family yun eh. Family yung mismong isasalba ninyo. Gawin mo ng paraan. Diba? Hindi sa pakialamero ka. Oo. Okay lang yun, makialam ka kasi pamilya mo yun. Yun lang siguro yung magiging medyo pangit. Kung sa friend setup scenario, parang ayokong maging pakialamera. Kaya rin siguro hindi ko sinabi yung tama lang yung ginawa mo. Tama lang yung ginawa mo. Ayun. Ito naman, tawag dito. So, may cheater, tapos may tawag dito, may temptation. Gets nyo? Anong cheater yung Kunyari, sige. mag-asawa tayo, tapos may nag-cheat ka, may ibang lalaki. Sinong dapat sisihin? Yung asawa ko o yung lumapit?
Ayun yung sinasabi ko kanina eh. Walang manloloko kung walang magpapaloko. For me, ang cheating, it's a two-way thing. Diba? Pero bilang ikaw yung asawa, kanino ka dapat mas magalit? Dun sa partner mo o dun sa lumapit? For me, dun sa lumapit. Kung ganyan setup na mag-asawa or in a relationship, dun sa lumapit, alam mo yun, bakod na siya eh. Bakit ka papasok sa bakod? Diba? Ikaw, Yart, kanino ka dapat mas magalit? Sa partner mo? O dun sa reason kung ba't siya nag-cheat? Wait lang, pero magagalit din ako dun sa partner ko. Kasi you let that person step into our relationship. Bakod ka na eh. Bakod na rin ako sa'yo eh. Diba? Ayun lang. Ikaw, Yart. Sa akin, cheater kasi. Well, ang hirap actually ng question na yan. Oh my Kasi, God. kung si lalaki, cheater siya, tapos si babae, yung isang babae na nagpapakita ng motibo, Mhm. di ba? Parang parehas may kasalanan. Mhm. Pero kung si lalaki, ayaw talaga, Mhm. or the opposite sex, ayaw talaga na, na mag-cheat dun sa Mhm. partner niya. Mhm. Hindi naman magtutuloy-tuloy. So, nasa tao talaga. Pero ikaw, kanino ka mas galit? Sa partner mo o dun sa reason kung ba't siya nag-cheat? Actually sa ex-partner ko. Parehas tayo. Sa ex-partner ko. Ako mas partner? magagalit ako sa partner ko. Mm-mm. Sa Kasi bagay, yun, oo. outsider yun. Kasi hindi mo alam yung kinuwento niya doon sa cheater, Oo. sa partner niya bago. Sa bagay. may Iba iba siyang yung- kwento eh. Ibang kwento yun. For sure, siya ang kawawa doon sa kwento na yun. Siya ang niloko sa kwento na yun. Siya ang kinawawa sa kwento na yun. Sa bagay, may point. Diba? Parang I got your point. Tama. Pinabayaan ako ng husband ko, pero si husband mo nagtatrabaho ng sobra-sobra. Diba? May point Ano ka. yun? Parang hugot na hugot ka dun, Brad ah. Hindi. Ano, Tayong hugot, bro. 3 bats na ba? 3 barrels. Parang we doon sa mga listeners namin, parang meron na tayong dito. Ako San rin. Miguel Light. Charot. Ako agree ako. Ako talaga, sa mga past relationships ko, mas nagagalit ako dun sa partner ko. Wala pa kinis naman ako dun sa sa third party. Actually, may Kasi point. hindi ko siya kilala. Unang-una, hindi ko siya kilala. May mga sarili siyang reason kung ba't siya nangialam sa relationship ko. Mhm. Pero kasi, ang kilala ko, yung partner ko. Parang, ang thinking ko kasi, I trusted you eh. Okay. Ba't mo yun ginawa sa akin? Pwede mo naman sabihin na ayaw mo na. Ba't ka nag-cheat? Sa bagay. Diba? Pwede May mo point. naman tapusin eh. Mhm. Or kung tinapos mo, ba't mo pa ako kinakausap? Mhm. Tapos you act like na parang may pag-asa pa tayo. Tapos lumalandi ka sa side. Iba, oo. Diba? May point naman. Ayun. So, ano naman, tawag dito? Ano yung tanong ko? Nakalimutan ko. Kaya mo yan. Nasa Ano ba yan? Wait lang Ilang minutes na ba tayo? Time check. 48 minutes. Ay, ang tagal na natin Ano yung nakalimutan ko yung tanong ko, Badji. Yung mga ganitong conversation, talaga eh. Hindi kasi Pang-inuman talaga. maraming affected Oo. sa ganito. Kasi Pwede, ayun. still existing pa rin siya eh. Yung tanong ko. Punta tayo dun sa word na trust. Oh my God. Trust. Diba, sabi mo, malaking factor sa isang relationship yung trust. Mhm. So, ano ba yung trust na yun? Okay. Parang, yung trust ba na yun hindi ako magtatanong sa'yo kung anong ginagawa mo. Hahayaan lang kita. Paano mo masasabi na pinagkakatiwalaan mo yung partner mo? Mahirap na Ang sagot. hirap. Ang hirap ang sagot niya. Pero alam mo, nung kasal ng kapatid ko, Oh. sinabi ko sa kanila mag-asawa, nung Ay, wow. nag-speech ako, Ah. sabi ko, 3 bagay lang yan sa successful relationship. Mm. It's up to you if you're going to take it from me. Kasi I came from a failed marriage. Okay. Ang 3 bagay lang yan. Love, respect, and then, ano pa isa? Love, respect, and trust yun. Love, respect, and trust. Sabi ko, pag tinanggal mo isa sa 3 yun, ang hirap i-recover ng relationship niyo. Lalo na yung trust. Siguro. Unti-unti yan. Parang I agree on yun. Para siyang anay. Oo. I agree on that, ang trust. Doon parang ang hirap niyang explain bakit ano ba yung trust na ikakasira ng relasyon. Parang High ewan hopes. Ako kaya ako natanong. Or faith and high hopes. Oo. Kaya ako siya natanong kasi
yung sa past relationship ko, ang issue niya sa akin, hindi ko daw siya pinagkakatiwalaan. Pero kasi ganito. Parang may gusto mong sabihin. Ganito. Gusto niya pagkatiwalaan ko siya. Pero yung ginagawa niya kasi, hindi katiwa-tiwala. Alam mo yung parang, pag tinanong mo, hindi nagsasabi. Or, malalaman ko nasa labas na lang siya. Feeling ko kasi Malalaman ko, lumabas pala siya nung araw na to. Nung sinabi niya, nasa bahay lang siya. So, paano naman ako magbibigay ng trust sa'yo kung hindi ka naman katiwa-tiwala, tapos mag-cheat ka, tas yun yung ibabato mo sa akin. Kasi wala ka tiwala sa akin, kaya ako nag-cheat. Parang kasalanan mo pa. Parang kasalanan ko pa. Ewan ko. Iba kasi yung scenario mo eh. Yung nagsabi yung statement na yan, hindi talaga siya katiwa-tiwala. Hindi siya trustworthy. Sorry, hindi talaga. Pero kung you're in a relationship tapos magulo na, tapos yan ang sinabi niya sa'yo na wala kang tiwala sa akin. Siguro, kung hindi siya yung nagsabi niya na, yung ex mo, siguro baka nga may pagkukulang ka rin. Siguro ha. Parang may pagkukulang ka rin. Kaya niya nasabi na, hindi mo kasi ako pinagkakatiwalaan eh. Lagi mo akong hinahanapan ng loophole. Ito honestly, siguro may pagkakamali ako. Pero kasi nung time na yun, ang tropa niya puro lalaki. Tapos, magiinuman sila yard. Hanggang alas 3 ng umaga. Siya lang yung babae. Di ba maski ikaw lalaki? Ikaw ba papayag ka ganun? Of course, hindi. Oh, di ba? Kahit naman sabihin mo tropa niya yun eh. Oo. Pero, I mean, dapat pinakilala mo niya sa mga tao kasama niya. Kaya sinama ka. May point. Di ba? May point. Paano mo pagkakatiwalaan sa tao kung wala kang foundation, kung paano mo pagkakatiwalaan ng tao? Or sana, since meron ganun siyang hunch sa'yo na hindi mo ako pinagkakatiwalaan, kasama ka. O, di ba? Tayo, sa kaibigan, di ba? May isa tayong babaeng kaibigan. 4 kami lalaki, 5 kami lalaki, siya lang mag-isang babae. O, di ba? Minsan kasamang inuman, wala namang masamang keme. Di ba? Dapat pinakikilala mo yung partner para pagkatiwalaan, ganun. Pero feeling ko kasi yung question mo ngayon subjective. Dahil nga, ang sinasample mo, yung ex mo, for me, hindi naman talaga katiwa-tiwala. Yun talaga yung issue niya sa akin. Well, honestly, talagang may mga doubts ako dun sa mga tropa niya. Kasi parang, sino ba namang matinong tropa na mababangga din sa sasakyan? Papayag na yung jowa mo. Diba masyadong ligit? Sorry guys, may nagpa-park kasi tapos parang... Yeah, didikit na siya dun sa Fortuner. Oh my God. Niya ako. At ikaw ang mababangga. Montero Sport pa man din to na. Oh my God. Yard. Babaan mo ng bintana. Sorry guys Baka kasi hindi niya nakikita na baka kala niya walang tao, okay lang tamaan. Oh my God. Check mo yung time. Oh my God, time check. 53 minutes. Masyado na marami nangyayari. Maraming tayo na pag-usapan. And it's 7 minutes remaining. Hindi, yun. To wrap this up. Ayan. So, cheating. Ano yung mga ma-advise nyo sa mga tao na pinaghihinalaan nila yung partner nila and nag-cheat? Anong dapat nilang gawin? Siguro ako, kung ako lang siguro, kailangan mo lang ng, kasi mahilig ako sa mga hard evidences. Kasi minsan ang hirap mag-pinpoint Alam mo yun? So, ang pangit kasi nung may nakita kasi sa'yo, may nakita ng ganito, ganyan So, parang i-prove mo sa sarili mo na talagang nag-cheat sa'yo yung tao. Yun lang. Kasi minsan, ang hirap kasi ng mambintang. Diba? Kawawa rin naman yung tao. Pero, kawawa rin naman yung pinagbibintangan mo na nag-cheat sa'yo, yung karelasyon mong sinasabi mong nag-cheat sa'yo. Siguro, in my part, ako, kailangan ko lang ng hard evidence. Para, alam mo yun, malaman ko kung worth ba yung trust ko sa'yo. Ikaw, Yar. Ganon. Investigate. Yun, diba? Investigate. Tama. Diba? Hanggat wala kang mapatutunayan, huwag kang maghinala. Yeah. Kasi iba praning. Oo. Iba O praning either, lang. takot siya sa sarili niyang multo. Ay, shit.
tao na yun. Oo. At least, ito ha, wag na, real talk na lang tayo. May kalokohan din siya, kaya siya takot. Alam niya ang pwedeng gawin sa kanya, kaya takot siya. So, payo lang sa ganyan, wag masyadong maging mahinala, tamang hinala, di ba? Imbestiga muna, patunayan, latag ka ng Hard evidence. ebidensya. Kahit sa Korte Suprema kayo ilagay, wala kang pruweba, di ba? Talo ka. Yeah. Ako naman, siguro, pag may mga ganong feelings, kasi ako Hunch. based on experience, from the very start, naramdaman ko na talaga Na na pwede siya mag-cheat. Mhm. Na may tendency siya mag-cheat. Mhm. Pero, ko, parang, hindi ko pinansin. You just turn the blind eye. Alam So, ko. pag ikaw may feeling ka na ganun, siguro better talk to your partner. Hindi mo Siguro sasabihin rin, na, uy, feeling ko nag-cheat ka. Tanungin mo lang siya, are you still happy? Okay. Medyo malalim yung question na yun. Are you still happy? With me. Kasi parang, for me yung cheating, kaya naman siya nangyayari kasi hindi kayo nag-uusap. Miscommunication. Kung nag-uusap man kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. Ayan. So, for me, kailangan talaga, yun yung na-miss ko eh. Although ako, very vocal naman ako sa kanya. Lagi ako nagtatanong, masaya ka pa ba? Ang problema, hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot sa'yo. Hindi siya honest sa'yo. Oo, hindi siya honest, tapos hindi talaga siya sumasagot. Talagang iniiwasan niya yung conversation namin. So, find someone na you can, have that conversation at hindi siya maiilang. Yun lang naman. Actually, yun. Sasagutin ko na yung tanong ko kanina. Yung siguro yung hinahanap ko. Yung kaya kang kausapin ng diretso. Tapos, hindi siya ma-offend. Siguro. Kasi iba na-offend eh. Bakit? Ano akala mo sa akin? Cheater? Di ba? May ganun. Masarap ang ayan. partner na masasabi mo lahat. Wala kang tinatago. Kasi doon pa lang on that point, for example, yung past mo, hindi mo sinasabi sa kanya na meron kang maliit na bagay na pagsisinungaling hindi sinasabi sa kanya. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na magsalita, mag-lie sa kanya ng big time pagdating ng panahon. Kaya pag bago pa lang relationship nyo, be true. Ilatag mo sa kanya lahat ng kung ano ka, pangit man o hindi, pangit man o maganda, sabihin mo sa kanya lahat, just to avoid cheating. So yun na guys, medyo hindi man heavy pero medyo seryoso yung topic. Parang maganda talaga may bote dito. So thank you Alyart for joining us today. Welcome. Na-enjoy mo ba? Oo naman. Diba? Actually ito, lang to eh, parang trip lang ng magtotropa talaga to eh. Oo, na-miss namin si Alyart. After Pero ilang kung months. makikinig kayo, sana Straight from na-appreciate niyo Dubai. yung namin, yung honesty. Oo. Very raw and rough yung namin discussion. And FYI lang guys, hindi kami professional. No? Yeah, don't take Please our from advice, don't take our experience. words, ganyan. These Seriously. came from personal experiences, kaibigan, ganun. So, don't, Huwag masyadong take it seryosohin. against us. Kung mali man ang na-share namin, sorry, pasensya na, pero yun lang sa loobin. Diba? Actually, yung mga sinabi namin, yun yung reality namin eh. True. Anyway, so, no to bashers, no to negative comments. Mga negatrons. Mga negatrons. Tapos yung mga mema. Mema. Diba, let's just agree to disagree. Yun lang naman. Ay, yeah. Diba? Anyway, so, yun lang guys. Next week, ano bang magandang topic next week? Meron akong list. Thank you again, D, for the list of Anong possible? Magbigay topic. ka ng possible topic. Ay, nag-iisip pa. Ay, about career or money. Yan. Sige. Career Or or money. Wow. We're, Okay. diba? Gusto mo ba mag-guest next time? Be out of town, sorry. Ayun. Nga pala, out of town siya. Happy birthday sa yung Junakis. Baka may mag-guest kami next week, hindi namin alam kung sino. Basta, we'll keep you posted. Biglaan na lang yun. Ayan. Sige na, bye na guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Have a great day. Weekend. Bye. Stay Mask safe. up. Mask up. Bye-bye. Babu.